Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay ituturo ko po sa inyo paano ang pag-wiring connection ng Orbit Fan. Ang wiring connection para sa capacitor at yung connection para sa plug o sa power source. So sa tutorial natin ngayon, hindi po kasama sa pag-wiring yung control switch. Kasi yung speed control switch nito ay nasa bahay ng may-ari. Bali, yung focus natin ay yung connection para sa capacitor at saka para sa power source. Ito po yung kailangan natin makita dito sa Orbit Fan para makapag-wiring tayo. Ito po yung tatlong wires na galing sa fan motor. Meron din tayong capacitor at itong wires na nakakonekta sa plug na para sa power source. Bago tayo mag-umpisa, i-share ko lang itong schematic diagram na aking ginawa para at least ito yung sundan natin sa pag-wiring nitong Orbit Fan. Makikita ninyo sa aking schematic diagram yung connection ng capacitor at saka yung para sa plug dito sa tatlong wires ng fan motor. At kung mapapansin din ninyo, magkakaroon na kayo ng idea kung paano nyo i-connecta ito. Base lamang dito sa schematic diagram. Halimbawa, itong capacitor. Ang capacitor ay i-connecta po yan sa wires na kung saan makakasukat tayo ng pinakamataas na resistance. Kasi kung titingnan ninyo sa schematic diagram, bali, mula dito, kung susukatin natin ang resistance, mula dito, papunta dito sa isa pang terminal, yan po ay mataas na resistance. Tingnan lang ninyo sa diagram. Ayan. So, ibig sabihin, sa pinakamataas na resistance na masukat, o sa wires na kung saan makasukat tayo ng pinakamataas na resistance, doon natin ikakabit ang capacitor. Okay. Ngayon, pag naikabit na natin ang capacitor sa dalawang wire na iyon, yung wire na walang nakakabit na capacitor, yun ang common wire. Yung common wire, yan po ay konektado naman sa isang wire na para sa plug o para sa power source. Ito po yon. Ngayon, pag naikonekta na natin yon, sukatin naman natin ngayon yung pinakamababang resistance mula sa common. Pag nasukat na natin yung pinakamababang resistance mula sa common, yan po ang running winding. Ngayon, pag nasukat na natin yung pinakamababang resistance, doon natin ikakabit naman yung isang terminal na para sa plug o para sa power source. Ganito po yun. Okay. Dito sa diagram na ito ay hindi ko isinama yung speed control switch para po masimplify. Pero kung gusto ninyo para lang kayo magkaroon ng ideya, ang speed control switch dito po yan nakalagay. Yan. Okay? Yan po. Bali, naka-series ang speed control switch sa isang linya. Tandaan po natin, yan po ay pwedeng magkabaliktad dito. Okay? So, ulitin ko, yung focus ng ating tutorial ngayon ay yung wiring connection nito. Simulan na natin. Gagamit tayo ngayon ng digital multimeter. Ayan, nakaset na po yan sa resistance. Anong sundan natin dito? Sa schematic diagram, susukatin yung pinakamataas na resistance. So, dito sa tatlong wire na ito, sa tatlong wire na ito, ay sukatin ang pinakamataas na resistance.
Halimbawa, itong kulay brown at saka kulay blue. Kulay brown at blue, 304 ohms. Okay, 304 ohms. Ngayon, i-steady ang red test rod sa kulay brown. Ilipat ang black test rod doon sa isa pang wire na combination ng yellow at green. Ayan, 251 ohms. Mababa, yan. Ngayon, sukatin naman natin ang resistance ng kulay yellow at green na wire at saka kulay blue. Ayan, kulay blue. Dito, meron tayong nasukat na 555 o 556 ohms. So, ibig sabihin, ito yung pinakamataas na resistance. So, kung titingnan natin yung schematic diagram, ito po yun. Ano po yung ikakabit natin dyan? Capacitor. So, dito, sa kulay yellow at blue na wire, ikakabit natin dyan itong capacitor. Okay, i-connecta na natin. Mamaya na tayo maglagay ng electrical tape pag matapos na lahat ng connection. Ito po yun. Tapos yung isa pang terminal ng capacitor sa kulay blue nakakonekta. Ayan. Ayan na po. Na-connecta na po natin. Bale, okay na ito. Sunod, tingnan natin dito, common. So, hanapin yung isang wire na hindi nakakabit sa capacitor. Ito. Okay, kulay brown. Itong kulay brown, o ito yung common, yan po ay konektado doon sa isang linya ng power source o sa plug. Bali, ito po yung plug, ano? Ito yung plug. Yan po ay pumasok dyan dito. O. Yung isang linya nito, kahit alin dito, yan ay idudugtong natin sa common. Ayan. Na-connecta na natin yung common sa isang wire na para sa plug. Pagkatapos niyan, magsukat naman tayo ng resistance mula sa common dito sa dalawang wires na ito. Kung alin dito yung may pinakamababang resistance, doon natin ikakabit yung isa pang wire na galing sa plug o para sa plug o power source. Okay, so dito gamit tayo ng multimeter. Ilagay ang test rod sa common. Sukatin dito yung pinakamababang resistance. Ito 304. Dito 252. So, dahil ito yung pinakamababang resistance, ito, dito natin ikakabit ang isang wire na mula sa plug. Bali, ito po yun. Yun. Okay. Kakabit natin dyan. Okay. Yan. Okay na po. Kompleto na po yung ating connection base dito sa schematic diagram. Ngayon, sunod na gagawin natin ay lagyan natin ito ng electrical tape. Para safety. Okay. Lagyan ng electrical tape.
para hindi tayo makuryente at saka hindi magka-dikit-dikit yung ginawa nating connection. Ito. Isa pa ng connection. Ito. Electrical tape, ano? Okay. Ito, isa. Lagyan din natin ito ng electrical tape. Okay. Ayan na po, nalagyan na po natin ng electrical tape ang ating wiring connection. Ayusin lang natin ito dito na hindi sila parang kulang pa ito. Ayan. Okay na po. Na-wiring na po natin. Ngayon, sunod na gagawin natin ay ite-testing natin ito kung ito ay gagana. So, i-review lang natin, ano? Bali, ito yung pinagbasihan natin na schematic diagram. Yung ginawa natin, sinukat muna natin yung pinakamataas na resistance. Doon ikinabit ang capacitor. Dito. Kulay yellow, green, at saka blue. Diyan nakakabit yung capacitor. Tapos sunod, ikinabit din natin ang common wire sa isang wire na para sa power source o sa plug. Ito po yon. Sinukat natin ang resistance mula sa common papunta dito sa isang terminal na kung saan mababa ang resistance. At ito po yon. Doon naman natin ikinabit yung isang linya ng power source o plug. Bali, okay na po itong ating ginawa dito. Ngayon, i-testing natin kung tama ba yung ating connection. Okay, so dito, gamit tayo ng extension wire. Plug in natin. Off lang muna natin para suspense. Ayan. Parang sikip ah. Ayan. Kailangan pang lakasan. Turn on natin ha. Tingnan natin kung iikot ito o lagyan natin ito ng electrical tape para mas makita ninyo na ito ay umiikot. Okay. Ito na lang gawin natin. Itong isang papel dito. Ayan. Okay. Ito po yun. Ayan na po. I-testing natin.
Ayan, umiikot na. Okay po, oh. Ayan na po, gumagana na po. So, hanggang dito na lang ang aking video tutorial. Sana po ay meron kayong natutunan. At kung nagustuhan nyo itong video, paki-like and share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.